Around 12:15 lunch break. Busog naman ako, nag-lunch na. I'm just having coffee here sa Scout 1880. Bumili lang ako ng chips. And yung coffee, coming in a while, ginagawa pa yung coffee ko. Ay, super sleepy. Grabe. Pero sobrang init ng panahon na din, aircon. Sarap matulog. Excited ako dun sa magiging trip ko on June 24-25, Hong Kong, and then July 1 to 5, Siargao naman. Parang may mga lineups pa, parang gusto ko pa ng more trips, more travel. Travel syempre with my wife. Kasi yung wife pupunta na Singapore naman in August. Pero gusto ko sana sumama, pero weekday may pasok. Hindi pwede. But in time, siguro, pagka malaki na yung channel natin at afford ko nang mag-travel, gagawin natin yan. And sana pagbalik ko, makabili na ako ng new camera, bagong gamit, bagong microphone, ilaw, the works vlog. Kasi right now, I'm using this Ace Pro 2 na camera. Okay naman siya, yun lang. Limited lang yung pwedeng gawin ng Ace Pro 2 or ng mga action cameras. So, coffee's here. Anyway, yun. I want to buy a new camera. Dahil aside from vlogging, gagawin natin, I'm also going to do documentaries. Ito yung medyo mas seryosong type na content where I will think of a topic, maybe social issue, something na pwede kong i-dissect or pwede kong ungkatin, aralin at pakita sa inyo yung reality. Nagawa ko na to before before pa, naging researcher ako for Reporter's Notebook at Philippine Agenda sa GMA Network. Panahon pa lang ng probe team dati, gusto kong gawin to. Eyewitness, the correspondence, Reporter's Notebook. Yan talaga pangarap ko, dream ko. Gusto ko ring i-set up yung studio where gagawin ko yung podcast. Dito sa work, i-implement namin yun. Pero work yun eh. And gusto ko yung gagawin kong podcast. Yun sa sarili ko naman. Miniisip na akong topic, miniisip na akong format, miniisip na akong style ng comment or style ng content na ipapalabas ko. Abangan nyo. I'm thinking of launching it October. Tapusin ko lang yung trip namin sa UK and then launch natin to. Go ko na yung content na to. Content creation is really a dream of mine. Noon pa lang, wala pang YouTube, wala pang ibang format. Marami na akong ginagawa. Nag-vlog ako Vlog with a B. May vlog ako dati. Nakita ko nga yung itsura na live pa rin. Sobrang luma na. Pero last time I updated, 2014 pa. Naging writer ako for our school paper sa Latran. Kasi na-inspire ako sa media as a whole. Working for ABS-CBN. Nung kid ako, lumaki akong nanonood ng Batibot. Cartoons, syempre, pinapanood ko yun. Kahit yung mga That's Entertainment, pinapanood ko dati kasi yung nanay ko nanonood yan That's Entertainment dati. Pati GMA Super Show. Tuwing tanghali, lumalaki ako nanonood ng Lunch Date, SST, Eat Bulaga. Alam mo yun, lahat siya pinanood ko. Wala akong bias kung anong channel or what. Pero mahilig lang talaga ako manood ng TV. Or anything may ginagawa ako. Gusto ko lagi may bukas na TV sa background. Feeling ko kasi pag ganun, ang buhay ng paligid, gusto ko yung busy yung paligid ko, tapos ako focus lang. Alam mo yung effect na ang bilis ng background, pero ang slow ng movement ko. Yun yung feeling ko pagka may TV on the background. Nung high school ako, lagi akong late dahil nanonood ako ng alas 5:30. 5:30 AM, sinisimulan ko yan. Pero malilate pa rin ako sa school kasi nanonood pa ako ng TV. Sa Kalapan dati, noon pa. Ang mapapanood ba lang sa TV, syempre The Basics, Channel 2, 7, 9, Free TV. Pero nung na-introduce sa amin yung cable,
mas lalo ako na-hook manood ng TV. Nagka-cable lang sa amin, mga mid-90s. Tama ba? Mga ganun, mid-90s. So yung father ko may liga manood paghapon ng Discovery Channel at na ayun. Discovery Channel pa lang nun eh. Kaya ako mahilig din ako sa mga ganun. Kaya gusto ko maging documentaries. Favorite kong show sa mga ganyan. Nag-explore and explain ng tatay ko kung bakit siya paulit-ulit. Sabi niya sa akin, tinanong niya ako, paulit-ulit yung mga shows dito, kaya panoorin mo rin paulit-ulit. Kasi it's like lecture and review. Kung ano yung pinalabas ko ngayon, i-review mo yan sa Tuesday. Kaya minsan may replace every other day, yung mga ganitong klase mga channels. No? Siyempre, pati showbiz, kasama dyan. Kasi dati trivia lang. Dati sa Kalapan, may pumunta na nagpapanggap na talent manager. So para ang kulit-kulit niya, pumupunta sa bahay, nakulitan ako, sinumbong ko sa tatay ko. Tatay, merong nangungulit, kukunin daw akong artista. Ang galit yung tatay ko. Pagpunta ng lalaki dun sa sa bahay, nakukunin daw ang artista. Parang pinagalitan niya, sinermonan niya ata yung B. Smith na yan. Nakalimutan ko yung name niya eh. Pero si B. Smith, pinagalitan niya. Huwag daw lokohin, huwag kami lokohin. But eventually, I don't know what happened. Yung nag-create nga ng concert itong B. Smith na to. Alias B. Smith. Tapos I think nagka-problem din siya with the talents niya. Parang may lokohan na ganap. I don't know. Don't quote me. Basta alam ko lang may problem. Naging problematic yung event na ginawa niya. Tapos bigla na lang siya nawala sa Kalapan. Sinabi siya ng tatay ko, huwag mo pinagloloko yung mga anak ko at mga bata dito. Kung gusto ko mag-artista ang anak ko, ilalakad ko siya mismo kay Mother Lily. Ganun na niya. Baliw talaga yun. So anyway, to wrap up this video, the reason why I'm sharing this is, media is powerful. Media is, it shaped me. It shaped other children nung kapanahonan ko. It is continuously shaping yung kabataan ngayon. And it shapes the nation. Kaya mga politicians, gusto nilang kinokontrol ang media for the main reason para yung information dissemination hawak din nila. Kasi konti na lang nanonood ng free TV, radio konti na lang, in the province siguro. Pero I believe kailangan pa rin ng free TV ng mga Pilipino kasi we live in a third world. Unfortunately, marami nagtitake opportunity o nagnanamantala ng media na to. Lastly, ang ayoko nangyari ngayon, may battle, merong awayan or may competition between media and bloggers. Sorry sa masasagasaan, pero I think dapat nire-regulate ang mga bloggers. Mali yung term for me na blogger. Vlogger kasi, you video yourself, gaya nito, day to day, diba? You log using video, yung activity na ginagawa. You talk about something, ganyan. You express. Pero I don't think this is responsible media. Kasi kung ano yung sasabi ko sa inyo, maybe perspective ko lang to. Yung iba, ganyan din. Kung ano yung sasabi ng iba, perspective na yun. And the thing with real media, mga journalists, inaaral talaga nila yung detalye, i-share nila sa inyo, i-share nila sa atin. Kasi, di ba, may structure ang bawat balita. May structure ang bawat information na binibigay sa mga tao para responsible journalism. And it's dangerous to empower influencers, bloggers, as the main source of information. Diba? Ang daming fake news ngayon. And really, literally, it will create chaos pagka ang nilagay natin or naging trusted sources natin ng information yung mga nagpapanggap lang na media or nagmamarunong na media na hindi naman talaga media. Alam ko pag may pumalag, okay, di palag kayo. Ibig sabihin tinamaan kayo. But the point is, masyadong delikado. I mean,
Kung vlogger kayo, influencer kayo, stick to your format. But don't be journalist. Utang na loob. And for you naman, for our viewers, no, for the consumption or every consumption, every news, every balita, every information na consume natin, please be responsible by doing some research, 'di ba? Tama ba yung binalita or hindi? Alam naman natin sa sarili natin kung ano yung mga credible news agencies. Stick tayo doon. Huwag doon sa may mga alam naman natin yung mga fake. Lahat naman yan, pinaperahan lang tayo. Lahat naman yan, gusto views, attention, and all. Kung ganun din lang, doon na tayo sa tama at may credibility. Okay ba yan? Sige. Almost 12:30 na. I need to go back to the office in a bit. Matutulog na ako. And mamayang gabi edit ko to. May gym pa pala. Ayun, after gym, edit. And excited to create more videos for you guys. And thank you very much for watching. And I'll see you on the next one. Bye-bye.